Sa mabilis na pag-usbong ng cryptocurrency ay maraming tao po ang nadadala sa pangakong malaking kita. Pero sa likod po ng mga makikinang na oportunidad, nagkukubli ang mga scammers na handang biktimahin ang sinumang walang sapat na kaalaman sa seguridad. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang babala ni Ginoong John Deaton, isa po siyang kilalang pro XRP lawyer, tungkol sa mga crypto scams at kung paano po natin maipagtatanggol ang ating digital assets. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisaan po natin sa kung ano po ang mga panganib na dapat po nating bantayan. Ayon po kay Ginoong John Deaton, patuloy po ang pag-i-evolve ng mga crypto scams kung saan ay nagiging mas sopistikado at mapanlinlang. Isa sa pinakamalaking panganib ay ang pagkompromiso ng seed phrases at saka passwords. Ang seed phrase ay parang master key po ito ng ating wallet. Kapag nakuha po ito ng isang scammer, kontrolado na po niya ang lahat ng laman ng ating wallet. Ngayon ay paano po ginagawa ng scammers ang panluloko? Una ay gumagamit po ang mga scammers ng iba't ibang taktika upang mahulog ang biktima sa kanilang patibong. Kaya ayan, meron po tayong tatlo rito na mga karaniwang taktika na ginagamit ng mga scammers. Una ay ang fake emails at saka calls. Yan, nagpapadala po ng email na parang galing sa opisyal na kumpanya ang mga scammers. Ayon po kay Ginoong Deaton, madalas may nakasulat dito na ang iyong pondo ay nanganganib at kailangan mong mag-login agad para ito ay protektahan. Ang ganitong taktika ay naglalayong lumikha ng sense of urgency para madali kang madaya. Ayan. Pangalawa ay ang YouTube comment scams. Yan, marami po tayo rito niyan. Gumagamit po ang mga scammers ng comment section ng mga financial videos. Maglalagay po sila ng seed phrase na tila isang bagong user na nangangailangan po ng tulong. Kapag sinubukan mong gamitin ang seed phrase na ito, maaari ka pong mapunta sa wallet na may laman pero nangangailangan po ng TRX or Tron tokens para ma-withdraw. Sa sandaling magpadala ko po ng TRX, otomatiko po itong makukuha ng scammer. Kaya yan po yung paliwanag sa mga comments natin dito. Ayan na yan, napakarami. At hindi ko po gaanong madilit-dilit kasi gumagamit po sila ng bot. Kaya yan, iwasan po natin yan. At ang pangatlo ay ang malicious Google Ads. Ayan. Nagpupunta rin ang mga scammers sa mga high-tech na paraan tulad po ng paggamit ng fake Google Ads kung saan ay magpapadala po sa iyo sa peking websites. Ang mga website na ito ay dinisenyo upang kunin ang iyong wallet credentials gaya po ng password at saka seed phrase. Yan. Ngayon, ano naman po ang role ng multi-signature wallet sa mga scam na ito? Yan, sa mga mas komplikadong scam, gumagamit po ang mga manloloko ng multi-signature wallets. Ang wallet na ito ay nangangailangan po ng maraming approvals para magamit ang laman nito. Ngunit kahit na mukhang hindi kaagad mabubuksan ang wallet, otomatiko po nitong dinidrain ang TRX tokens na ipinapadala ng biktima. Sa uli, ang naunang pakinabang na inaasahan mo ay magiging tuluyang pagkawala ng iyong mga assets. Ngayon ay paano po natin maipagtatanggol ang ating digital assets sa mga scammers? Ayan, meron pong ilang mga hakbang na ibinahagi ni Ginoong John Deaton para maiwasan po natin ang ganitong mga panloloko. Una ay huwag kailanman natin ibahagi ang ating seed phrase o password. Ang mga ito ang pinakamahalagang bahagi ng seguridad ng ating crypto wallet. Pangalawa ay gumamit po tayo ng two-factor authentication or 2FA. Ang 2FA ay isang dagdag na layer ng security na hihingi po ng kumpirmasyon mula sa ating telepono or email bago makumpleto ang isang transaction. Pangatlo ay i-verify po natin ang authenticity ng anumang link o email.
Huwag po tayong basta-basta mag-click sa mga hindi pamilyar na link. Tingnan muna ang source at tiyakin na lehitimo ito. At ang panghuli ay mag-ingat po tayo sa mga alok na parang too good to be true. Kung sobrang ganda ng alok para maging totoo, malamang ito po ay isang scam lamang. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor? Yan, tayo po ay madalas na target ng mga scammers dahil sa mabilis nating pagtanggap sa technology at saka digital currencies. Kapag hindi po tayo naging maingat, maaari po tayong mawalan ng malaking halaga na pinaghirapan natin. Sa paglaganap po ng crypto adoption dito sa Pilipinas, mahalaga na patuloy po tayong mag-aral tungkol sa seguridad at umiwas po tayo sa anumang uri ng transaction na hindi malinaw o hindi po lehitimo. Tandaan, mas mabuti nang magdoble ingat kaysa magsisi sa huli. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang mga babala ni Ginoong John Deaton ay isang paalala sa ating lahat na ang tagumpay sa crypto space ay hindi lang nakasalalay sa tamang investment, kundi pati na rin sa wastong seguridad. Sa dami po ng oportunidad na dala ng cryptocurrency, kasabay din po nito ang mga panganib. Kaya't maging mapanuri at huwag pong magpadala sa emosyon o kasakiman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.